Now, meron tayo rito ng iPhone 7 Plus sa LCD. And pakita ko na sa inyo ito yung bago kung paano i-assemble or kaya fix siya. Once na magte-test kayo ng LCD, release lang niyo itong battery connection para hindi siya mag-short or kaya masira yung LCD or kaya motherboard. Then, connect lang ninyo itong connector ng LCD sa motherboard connector ng inyong iPhone 7 Plus. Then open natin kung mag-open siya para matest muna ninyo, at kung sakali may problema may babalik nyo kay seller para hindi kayo mag-abono or kaya hindi masayang yung inyong in order o kaya binili ninyong LCD screen ng iPhone 7 Plus. Then pwede naman yung i-test pagka ganyan, kaya naman yung i-test na para mapagana ninyo or kaya ma-check nyo maigi yung LCD screen. And explain ko lang sa inyo kung ano yung size ng screw ng iPhone 7. May two kinds siya ng parts ng screw. Ito kung tawagin is pentalobe screw, at yung isa is yung tri-screw or kaya regular screw, kaya magkaiba siya. Then remove muna natin tong sa ano niya, speaker. Panalo mo yan. So gumamit na ako ng ng regular screw dahil yung upper part is regular screw na. Then remove lang natin tong cover. Check nyo maigi bago nyo i-remove yung speaker kung paano yung lagay. And this part, kailangan yung i-remove yung plastic cover doon sa front. And this part na medyo mahirap to, kaya ingatan rin nyo mapunit or kaya kung ano man yung mangyari dito, kasi pwede siyang hindi nagumana yung front cam or yung speaker earpiece ng iPhone 7 Plus. Then yung iba ang ginagawa dyan, iniinitan ng blower or kaya ng heat gun. Pero kung meron kayong lacquer thinner, pwede yung gamitan ng lacquer thinner, patakan niyo para hindi or kaya mawala yung dikit niya. This part ng speaker, kailangan lang yung angatin. Then nakadikit yan. Yan yung dikit niya. Pakita ko sa inyo. Yan. Then next naman natin yung frame ng iPhone 7 Plus. Pag-remove, pentalobe screw pa rin yung gagamitin sa side. Lahat yan kailangan lang ninyo may remove at ingatan nyo tumatalsik yan. Then next natin itong fingerprint. Dito medyo maingat kayo medyo maselan dito sa fingerprint. Then yung screw, tandaan din niyo kung saan nakalagay, kung paano nyo tinanggal para hindi kayo maligaw. Yung fingerprint, kung paano natin sa yung home button ng iPhone 7 Plus, paano siya tatanggalin. Then remove lang natin to cover nya, yung steel cover. Ito na yung fingerprint nya, pakita ko sa inyo. Flex connector or ribbon connector ng fingerprint, iaangat lang yan part na to. Then kailangan natin gumamit super thin na panundot. Wala, ingatan din ninyo okay, marami kasi ritong napuputulan at marami na didisgrasya na fingerprint ng iPhone 7. Then yung iba kapag sobrang higpit kasi nito, lalo pagka makapit yung pandikit niya, gagamitin din niyo kung meron kayong alcohol, mas maganda para mas ma-remove kagad, mawala yung dikit niya. Remove na natin yung fingerprint, remove natin itong steel frame ng iPhone 7. Madali lang din naman itong i-remove. On this assembly naman ng LCD ng iPhone 7, lahat ng ni-remove natin, tinanggal natin, babalik natin yan sa LCD screen. Once na tinanggal nyo itong mga ganitong sticker, ingatan lang ninyo huwag nyo mamadaliin, baka pwedeng maputol o kaya masira yung connector. Then kabit muna natin yung frame
ng steel frame ng iPhone 7 Plus. Same lang din kung paano nyo tinanggal or kaya dinisassembly. Ganun lang din yung kakabit. Then, ingatan lang ninyo, syempre yung flex at ribbon ng iPhone 7 Plus ninyo. Baka mahiwa ng steel frame. Kung meron magtatanong bakit hindi ko tinanggal yung warranty seal. Warranty seal yan, kaya sure ko muna dahil may password para kung sakali may problema, makikita ng supplier na kanila yung LCD screen. Then, ibabalik na natin ng pa isa-isa yung mga screw. Gamit pa rin yung pentalobe screw. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng dual adhesive tape sa ilalim ng connector ng iPhone 7 Plus para mag-fix siya, pero iaangat pa natin yan dahil ilalagay pa natin yung fingerprint connector. At paano yung paglagay ng fingerprint ng iPhone 7 Plus, pakita ko sa inyo. First, pagka brand new yung LCD, merong cover yan, kaya iaangat lang ninyo, then ilulusot lang nyo rito. Then ayun lang ito kung paano ko ginabit yung fingerprint. Tapos ilalagay lang ninyo on lower part sa ribbon. Then yung paglagay ng fingerprint, zoom in natin, sakto lang ninyo para hindi masira. Then lagay natin yung steel frame ng fingerprint. Balik natin yung mga pentalobe screw o yung torch ng iPhone 7 Plus. Ingatan lang ninyo ang paglalagay. Then next natin yung camera, kung paano yung pag-fix ng camera sa anong earpiece or yung kanyang speaker. Remove lang itong plastic nito dahil meron siyang dual adhesive para ma-fix. Then lagay natin yung part nito. Ano naman yan, hold man naman or kaya meron naman siyang mga tamang posisyon. Pakita ko sa inyo yung paglagay. Yung speaker, same siya ng connection. Yung paanong speaker or kaya yung earpiece. Steel cover ng camera at ng speaker, kailangan same lang din yung paglagay niyan kung paano nyo nilagay, paano nyo tinanggal. And meron siya mahabang screw, mapapansin ninyo. Huwag nyo ilalagay doon sa mababaw. Then meron tayong second small screw or second part ng small screw. Then ito na yung forma ng ating new LCD screen ng iPhone 7. Check natin yung luma. Then how to fix naman yung LCD screen, same pa rin kung paano nyo tines at kung paano niyo dinisassembly or tinanggal yung LCD screen ng iPhone 7 Plus. Meron din siya na connection din dito sa lower top part. Top part is yung connector nito is an LCD, no, and speaker. Then test natin kung mag-open yung LCD natin in-assembly. Then check natin fingerprint, gumana. Assisted touch ng iPhone 7 Plus. Okay. Then bago natin sa ole, dinisimulan natin para masulit yung budget sa atin ng customer. Marumi na rin kasi, para medyo naman makabawi tayo.